Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang naman. Chair, point of Session order. suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, police? Families of innocent extrajudicial killings. Kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. problema. Nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiyan nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiyan nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the semantic. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang naman. Chair, point of Session order. suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, police? Point of order, Mr. Chair. Uy, makakausap po natin, nasa linya po natin ang representative ng Gabriela Party List, si Congresswoman Arlene Brosas. Kong, magandang araw po. Yes, good morning. Magandang umaga po. Opo. Magandang umaga, Dennis. Magandang Oo. umaga po. Naku, Happy New Year muna, Kong. Happy New Year din. Happy New Year. Alam ko, meron kayong session ngayon. Kukunin ko na muna maski 5 minutes ng inyong time, Kong. Itatanungin ko lang po sana kung kumusta po yung mga impeachment cases na nakasampa. Yun po bang pang-apat na isampa na? Wala pa po. Hindi pa po tayo nakakakuha ng information about the fourth, Opo. no, Opo. na i-release. Opo. But yung tatlo ay nakatenga pa rin sa Office of the Secretary General dahil ipapasa niya yon sa Office of the Speaker, supposedly para magawa ng ng action. So as far as we know, wala pa po ngayon yung fourth impeachment complaint. Inaabangan din natin, Dennis, kasi gusto rin natin malaman kung kailan itong fourth impeachment complaint. Oo. Yan. May sinasabi ho si SecGen parang mga 2 days ago na pwedeng gawin ng Congress para ma-supersede daw po yung proseso ng Kongreso at maipunta na agad sa Senate. Posible ho ba yun? Yes, actually, if there will be yung tamang kailangan nung bilang ng Oo. mga kongresista Opo. na nag-agree, Opo. mas mapapadali po yung proseso. Oo. Kasi kung most of us will sign, ang mangyayari po, diretso yun agad sa Senate po? Senate, no? Opo. Oo. Kasi wala nang deliberation yon kasi dahil lang halos lahat ay nag-agree na. Doon Oo. yung Numbers yung din po mangyayari. yun. Numbers din po yun, Yes, Kong, no? numbers yun. Oo. It's about numbers actually. Opo. Ilan po yun? Ilan numbers po pinag-uusapan natin doon? Ang sa pagkakaalam ko ay 1/5 dapat nung malaki rin. Oo, 100 plus yung kailangan natin. Oo. Opo. Malapit na hong kailan ba ang last session day ng Pebrero
Ano ba? Na Kailan ba? magla-last session day tayo ng February 6, I think, the week before ng February 11. Kasi di ba February 12 ang simula Opo. ng kampanya. Opo. So parang February 6, yan yung nakalagay sa kalendaryo natin dito sa Kongreso Oo. na magtatapos yung session. Tapos we will be back by June 1, di ba? Yun yung oo. So, So that's after the election na. Oo. February 6 po is a Thursday, pero parang by practice po yata kung Wednesday pa lang yata, wala na eh. Oo, parang nangyayari dito, hindi na pumapasok yung mga kongresista, no? Oo. Anyway, oo, medyo Pero ang kainaman naman ngayon, Dennis, very active naman yung ating mga committee. Nandito pa rin yung sa Murang Pagkain Committee, yung Tama, sa committee right now. Tapos we will be having on January 21, the Quadcom Committee, the continuation of the Quad Committee. Di ba? Inaabangan nyo ng mga tao. Yes. Pues, magkakaroon ulit ng Quad Committee by January 21. So, yun yung mga kaganapan dito. Opo. Kung paano ho yan? Baka mawalan na ho kayo ng oras at hindi na ma-push po ito. Itong mga impeachment cases na po na ito. Well, we will see, no? Kung ano ang magiging, kasi syempre, ang gusto natin, kaisa naman natin yung buong Kongreso, di ba? Or kalakhan ng mga representatives dito ay kasama natin sa fight na ito. So, inaasahan natin na sila ay titindig, no? Para sa boses ng kalakhan ng taong bayan na humihingi ng hustisya kaugnay dito sa usapin paggamit, paglustay ng confidential funds ng Vice Presidente. Because that is the main need of the issue here. Hindi po ito tungkol sa kapayapaan lang. Ito po ay tungkol sa hustisya, pangunahin at accountability ng mga taong ipinuwesto natin, no? Sa position na yan, in the highest, one of the highest position in the land, ay dapat accountable sa taong bayan. Yun. You're talking about the peace rally of INC the other day, ano? Yeah, oo. Kasi, di ba, parang, kung titingnan mo, kung corruption ng issue, hindi pwedeng itatago yun sa mga ganong activity, no? Kailangan po, ang mga tao, bigyan sila ng proper information about the issue, di ba? Magagawa lang po natin yun pag nagkaroon ng proceedings kaugnay dito, diba? Yung pag-alam, investigation at lahat ng mga kinakailangan. And as of now, yun po yung position namin sa usapin ng impeachment. Oo, kasi masyadong mahaba yata na yung nakonsume ng Quadcom dyan sa makakuha ng mga detalye, mga data. Oo. Nakakuha tayo ng mga data na kinakailangan maimbestigahan talaga at masabi, no? Actually, it is really up to the people na tingnan yung mga nakuha ng mga ebidensya kaugnay dito. So, kayo po, lalo na sa Makabayan na Block, kayo po very hopeful na ito'y magpupush. Yes, tuloy-tuloy po kami, no? Kasi hindi naman po ito tungkol lang sa Kongreso, no? Sa mga kundi sa taong bayan. Ito po ay posisyon ng bawat isa sa atin. Kaugnay sa corruption, sa accountability and transparency ng ating mga nasa posisyon. Kasi hindi naman natin gugustuhin na, di ba, corrupt at nabubulok yung ating at hindi natin napapanagot ang mga taong gumagawa nito. Ngayon lang ho tayo If we cannot do that now, di ba, paano pa, kailan pa, di ba?
Oo. Naku, Kong, ngayon lang tayo nag-usap. Kaya kunin ko na rin yung comment ninyo dahil isa ho sa mga, December pa naman ito, sinabi ni ng Malacanang na sayang daw po sa panahon. Actually, that's the position of the president. Kasi yun yung sinasabi niya. Ako tingin ko, yung kanyang mga influences sa ganyan, hindi pwedeng isa lang yung side na tinitingnan niya. Dapat tingnan niya yung position ng taong bayan na humihingi ng transparency and accountability. Hindi siya para dito. Mahirap naman ang i-retain mo ay may mga ganitong mga allegations, di ba? Mahirap yun. Baka kasi, sorry for the term, baka kasi kinokondone niya rin yun. O baka kasi tanungin din natin kung anong ginagawa niya dun sa confidential intelligence funds niya. Ganon, no? We can't help but ask after all, diba? Ganon siya. Okay, balikan po natin yung proseso. Paano po ba ito? Please educate us. Paano ba, Kong? Justice Committee po ba Yes. yan muna? Oo. Justice Committee muna. Wala pa yata na napunta sa Justice Committee yung mga cases, yung mga na isampa, Kong. Yes, it has to go through the process of giving it to the speaker, yung lahat ng mga as of now, nasa section pa lang, di ba? Yes. So after the speaker, 3 days sa kanya, tapos pwede nang ibigay sa Justice Committee kung magkakaroon ng hearing. Yung Justice Committee dapat mag-hold siya ng hearing kung i-consolidate yung lahat ng mga lahat ng mga impeachment complaints na yon. So we will go through the process, no? Meron 60 days ang committee on justice para magkaroon ng investigasyon kaugnay dyan or maglabas ng committee report at the earliest kasi pwede din yan naman yung patagalin yun. Yun yung pwede padaliin or patagalin. Pwede gano'n. But definitely, pag napunta sa kanya, dapat magkaroon ng hearing. Pero it will supersede all kapag nagkaroon nga ng complaint, impeachment complaint, na most of the Congress persons ay pipirma to give it to the Senate agad. Ibang usapin yun kung magkaroon ng resolution na gano'n. Na lahat na ay pipirma para dumiretso na sa Senado. Kung dadaan po tayo sa proseso at sinasabing maximum na 60 days, ay hindi na po kaabot yata kung yun. Oo, hindi aabot kung ganito yung yung process. But anyway, yun naman ay maximum. So pwede ring mas mabilis. Parang depende. Yun. Okay, Kong, alam ko medyo may may hearing pa kayo yata o session sa Maraming salamat, Dennis. Thank you po. Maraming salamat po sa oras. Happy New Year. Happy New Year. Thank you. Representative ng Gabriela Party List, si Congresswoman Arlene Brosas. Thanks for watching. Ito po ang Aliw Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.